Kailangan kasi pag nagnegosyo ka, kasi ang negosyo hindi yan dahil nagnegosyo ka, yayaman ka na agad, aangat ka na agad. Kailangan mo rin magtiyaga. Parang ang sabi ng iba, wala, bibigay na yan, ayaw na yan. Hindi ka bumigay. Hindi, kasi alam mo, pag bumigay ako, wala na eh. Hanggang dyan na lang yung mundo ko matatapos kasi unang-una, ito lang talaga yung forte ko pag ninegosyo. Tapos pag bumigay ako, ang mangyayari, balik ka ulit sa kalsada. Yung pag-iisip mo ngayon na, wala, at the end of the day, wala naman talagang may tutulong sa akin yan. Kung yung pag-iisip mo ba ngayon na yan ay nasa iyo before, bago ka bumagsak, palagay mo ba bumagsak ka? Hindi eh, kasi hindi ako talaga magpapatalo sa basher. Kasi unang-una, kahit naman sinong tao may basher talaga eh. Correct. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. Kahit pamilya, naging basher nga minsan pag hindi mo na pagbigyan. Ganon din ang tingin ko sa mga yan eh. Eh sa mga basher ko dyan nagbago na ako, magbago na rin kayo. At saka, lahat naman ng tao, wala namang taong perfecto. Lahat ng tao nagkakamali. Niniwala ka ba mismo na may taong perfecto? Wala, di ba? Magandang araw po mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagla-like at saka mga nagsusubscribe ha. Salamat po. Okay, ang ating pong makakausap na personalidad ngayon ay kilala sa social media. Napaka po nito, sikat po ito at dumating yung pagkakataon na napagbintangan na siya ay suplada. Siya po ay si Diwata. Nandito na po siya ngayon sa 13 at atin po siyang kakausapin at aalamin kung ano yung kanya mga natutunan sa buhay, yung kanya mga learning sa buhay, kung ano yung kanyang mga inadjust sa kanyang buhay, ano yung kanyang pasasalamat sa kanyang buhay ngayon. Ito po, kung si Diwata po ngayon ay hindi lang Diwata Pares yung kanyang negosyo. Ngayon, meron siyang bagong negosyo na ngayon ay pupuntahan natin dito po sa May 13. Papakita po natin yung mismong pwesto kung nasaan si Diwata. Ito po yung, pakita natin, Diwata Salon Barbershop. Yan. Okay, nandito po siya. At makakausap po natin siya. Hahabaan natin yung pakikipag-usap natin sa kanya para ho dun sa mga tao na may matutunan din tayo sa kanyang buhay. Okay? Papasukin na po natin siya ngayon at kausapin na natin siya. Alright, guys, may makakausap po tayo. May interview po tayo ngayong isang taong siguro masasabi ko na pinatalino, pinagaling, at pinaganda na ng panahon. Ayan. Sa dami ng pagsubok na dumating sa kanyang buhay, siya po ay isang bagong tao na at bagong personalidad na ang makakausap natin. Walang iba kundi ang taong viral na viral. At ngayon ay makakausap natin dito sa PhD. Walang iba kundi si Diwata. Diwata, magandang araw sa iyo. Ayan, magandang araw din sa iyo, Sir Dennis. Nagkita na naman tayo. At siyempre sa lahat ng mga nanonood, good morning sa inyong lahat. Okay, nandito po tayo ngayon. Baka ang inaasahan po ninyo ay Diwata Pares. Yes. Hindi. Diwata Salon Barbershop. Ibang-iba ito sa Pares. Bakit ka nagbago ng... Nag-try lang din ako kasi sabi ko, yung Paris, di ba may Paris na ako. Tapos sa salon kasi, may knowledge din ako dito. Sabi ko gusto ko rin siyang itry. So kaya nagkaroon ako ng Diwata Salon. Parang ang layo, from Paris to salon. Kasi dati nung walang-wala pa ako, marami akong kaibigan na may salon. Nagtatambay ako, kaya nagkaroon ako ng idea. Kaya, yan, sinubukan ko yung salon. Yun. Okay. Pagka... Ang tanong na, kumusta na si Diwata ngayon? Anong madalas mong... Kailangan medyo malalim o yung background mo, yung throwback natin sa mga naging buhay mo noon, Diwata. Pag sinabing, kumusta na ba ang isang Diwata ngayon? Panahon. Ayan yung Diwata noon at saka Diwata ngayon. So malaki ng pinagkaiba kasi di ba dati sa tulay lang ako nakatira sa ilalim. So ngayon, at saka wala pa akong negosyo noon. Ngayon, mayroon akong sariling bahay, tapos mayroon akong konting negosyo, kaya parang malayo na yung pinagkaiba. At saka kung dati hindi ko nabibili yung gusto kong bilhin, ultimo damit, cellphone, di ko kayang bumili kasi walang-wala. Ngayon, kahit pa paano, nakakabili na ako. So, wow, very good. Mga Congratulations. Talagang Talagang naging mabait ang Diyos sa iyo.
Siguro, kasi Oo. siguro nakita ni Lord na masipag naman ako at Tama. deserve ko naman siguro magkaroon ng kung ano man na mayroon akong binigay niya ngayon. Saka patas ang laban. Okay. Noong mga nakaraan kasi, nung ako'y nagre-review ng mga issues about sa iyo, yung aking mga nakita, siguro mga last year o couple of months ago, hindi ganun kaganda ang iyong Oo. naranasan o yung sitwasyon. Grabing pagsubok kasi lahat naman ng mga nangyaring hindi maganda nakalabas sa social media. Oo. So grabe talaga yung stress, pero talagang sabi ko ang problema kasi talaga kakibat siguran habang buhay tayo. Laban lang ng laban, huwag kang sumuko. Kasi pag sinukuan mo yung problema, parang hanggang dyan ka na lang kasi sinukuan mo eh. Kaya ang ginawa ko, laban lang ng laban, ang dami ko ang basher nung mga nakaraan. Buti nga ngayon, kunti na lang sila. Pero may natitira pa rin. Boy pa But, din yung iba. oo. At saka ako proud ako makipagbardagulan sa mga basher ko kasi sa tingin ko, wala naman akong ginagawang masama. Lumalaban naman ako ng tama at saka nakakatulong ako, hindi ako naman merwisyo. Sabi ko, walang basihan para hindi ko labanan sila. Oo. Kung ano yung alam kong tama, dire-diretso lang ako. So kahit anong batikos pa yan nila, wala akong pakialam. Basta nakapokus lang ako doon sa gusto ko. Gusto kong hanap buhay katulad ng pagtitinda ko ng Paris. Tapos ngayon, nag-iba naman ako ng business. Pero yung Paris ko nandyan pa rin siya. So, laban lang ng laban. Dito rin yung sa 13. Hindi, General Trias naman yun. Pero malapit lang okay. dito. Okay. Malapit lang dito. Siguro mga 10 to 15 minutes lang. Kaya nga lagi ako nandito din. Ano pangalan ng Pares? Diwata Paris pa din. Diwata Pares. Oo. Let's go back. Kasi kanina, ang isa sa mga adjectives ko ay pinatalino na diwata. Pagkadating sa lesson ng buhay, okay ka na. Let's talk about your lessons na you've learned along the way when it comes to business. Pag negosyo, anong mga natutunan natin? Ang mga Para dun natutunan, sa mga ang mga natutunan ko talaga sa pagninegosyo, kasi ako talaga, hindi naman talaga ako negosyante talaga. Tama. Hindi rin ako nag-aral ng business, mga ganyan. So, ang natutunan ko talaga, kung ano yung gusto mong negosyo, tutukan mo lang at saka, halimbawa ngayon, hindi pa masyadong marami yung customer mo, mag-focus ka lang, parang, kung ano yung diskarte mo na para puntahan ka ng tao, gumawa ka ng mga eksena, ng mga promo, mga ganyan. Tapos yun nga, huwag kang sumuko. At syempre, ang mga natutunan ko pa, yung huwag kang magtitiwala talaga sa mga taong hindi mo masyadong kakilala. Kasi di ba, ang dami nangyari ng mga negative dati. So, ang dami naging problema. Pero hanggang ngayon, bumabangon pa rin ako. Pinukusan ko lang kung ano yung tama. So, yun yung mga natutunan ko. When it comes to legalities, ano yung mga natutunan mo? Ayun, Papeles na pinag-uusapan natin. actually, kasi sa totoo lang, nalaman ko din sa mga papel, okay naman na, kasi lahat ng ito ngayon, on process na, so malapit na din ma-release yung permit nito. So, kailangan talaga pagpisto at saka mayroon kang negosyo, lalo na pag familiar ka sa social media, i-comply mo talaga. Kasi, nangyari din to sa akin, di ba, nung mga nakaraan sa Pasay pa lang. Pero although na yung Pasay ko hanggang ngayon, nandun pa rin naman. Pag anong-gano'n na lang ako. So, ang daming issue kasi kailangan pala kumuha ka ng permit, mga DTI, kailangan mo mag-comply sa BIR. Sa ngayon, okay naman kasi nagko-comply na tayo. So, isa rin yan sa mga natutunan ko. Kasi isa sa mga nakita ko dun sa issue, parang may problema yata doon sa pangalang Diwata Pares. Ano nangyari doon? Actually, kasi yung Diwata Paris ko, di ba, mayroon nga akong kausap, pero hindi ko na lang din May mention. may mention kasi Pangalan, may problema pa nga kami hanggang ngayon. So, hindi maganda yung nangyari. So, basta ang dami naging problema na hanggang ngayon may may kaso kami sa ongoing. Yung kaso. So, Oo. yun ang mga natutunan ko na huwag magtiwala sa mga taong hindi mo nakikilala. Kasi kadalasan dyan, Diwata, pagka hinahawa, you're facing the case na, you need to have a guide or you need the help or support from a lawyer. Oo, Tama? kasi dati, yes. Kasi Oo. dati walang ganun eh. Kasi ako lang, di ba, nagulat nga ako Correct. kasi bigla ako naging negosyante na hindi naman ako negosyante talaga. Oo. So, hindi ko pa alam dati na marami palang pagdadaanan muna bago ka magtayo ng business. Oo. So, ako kasi, from kalsada lang ako eh, di ba? Kalsada lang, cart lang ako, tapos Oo, tama. tinangkilik ng tao, tapos binantayan ako ng clearing before, sa Pasay pa yun, kung saan ako nagsimula. Oo. Tapos hanggang sa nawala na ako eh. Wala na yung pares ko kasi bawal na magtinda 24 hours, nakabantay si clearing. Oo. So mabuti na lang talaga, may mga taong mababait. May pisto doon sa Pasay na hanggang ngayon, mayroong pisto, kung nasaan yung pisto ko, Diwata Pares sa Pasay, na pinapisto na ako nang without pinag-usapan ng mga upa. Oo. Tapos yun nga,
doon naman ako pinuntahan ng mga, kailangan ko pala mag-comply ng permit, ng mga kung ano-ano pa. Nag-comply naman tayo. Tapos, hanggang ngayon, nandoon pa rin siya. Tapos yun nga ngayon, kasi dati, hindi ko alam na may mga ganyan pa pala. So, wala pa kasi akong kakilala noon. So, ngayon kasi, meron na nag-guide. So, meron akong kaibigan na abogado na pag may mga problema, tinatanong ko sa kanya. Tapos meron na din akong taong nag-aayos ng mga papel kung kailangan. Kasi kung ako lang, hindi talaga ako marunong kung saan ko dadalhin yan, ano i-comply ko. Tama. So sa ngayon, okay naman na kasi meron nang nag-guide sa akin. Oo. Kasi sa totoo lang, Diwata, kasi your name is no longer your exclusive, kasi it's already a brand name. Yes. Brand na siya di ba? Diwata, the more na kailangan kang maging careful in terms of dealing with when it comes to business. Yes. Ano yung mga basic na, para doon sa mga nanonood sa atin na lalong-lalo na may negosyo, nagsisimula pa lang, ano yung mga basic na kailangan mo at dapat i-consider mo in having a business? Kailangan kasi pag nagnegosyo ka, kasi ang negosyo hindi yan dahil nagnegosyo ka, yayaman ka na agad, aangat ka na agad. Kailangan mo rin magtiyaga. Kasi may ako kasi bago akong na ko yung Diwata Paris ko na-establish, ang dami din pagsubok Kasi unang-una, nagtinda ako ng sigarilyo, kape. Tapos, nagkainan na rin ako dati. Hindi siya nag-success. Tapos, hindi ako nawalan ng pag-asa. Kumbaga parang, hindi lahat ng nanegosyo na umaangat ka agad. Mayroon talaga pagkakataon na kadalasan bumabagsak. Parang pag bumagsak ka, parang may kulang. Ano ba yung kulang? Bakit ako bumagsak? Bumangon ka ulit. Gawin mo ulit kung yung pa yung gusto mo. Pero sa pagbagsak mo, kung ano ba, bakit ka ba bumagsak? Kailangan, pag bumagsak ka, parang may kulang. Ano ba yung kulang? Babangon ako ulit at gagalingan ko pa para makabangon. Parang ganun Kasi yun ang kinabibilib ko sa'yo, Diwata. Kasi, nung pinanonood ko yung mga issues mo, sabi ko, alam mo, baka ito si Diwata, bumigay ito. Kasi, hindi siya handa sa ganyan, hindi siya handa sa ganun, marami siyang nalalaman ngayon. Ang isip ko noon, naisip mo ay, ang hirap pa na magnegosyo. Napakahirap pa na magnegosyo. Parang ang sabi ng iba, wala, bibigay na yan, ayaw na yan. Hindi ka bumigay. Hindi, kasi, alam mo, pag bumigay ako, wala na Hanggang dyan na lang yung mundo ko matatapos kasi unang-una, ito lang talaga yung forte ko pag ninegosyo. Tapos pag bumigay ako, ang mangyayari, balik ka ulit sa kalsada. Kasi mawalan ka na ng source of income. Pag nagtrabaho ako, hanggang construction lang, hanggang utusan lang. Kasi hindi naman tayo nakatapos, no? Wala tayong masyadong pinag-aralan. So sa panahon ngayon, kailangan may degree holder ka para matanggap ka sa magagandang kumpanya, maganda yung trabaho mo. So ako, talagang, tsinaga ko talaga. Although na naisip ko na parang bibigay ka na, kaya lang sabi ko, pag bumigay ako, talo ako. So hanggat kaya, so that portion of your life na gusto mong bumigay, sino yung mga taong kasama mo? Sino yung mga taong nakakausap mo? Sino yung mga actually, wala nga Ang may kasama ako sa bahay, may family naman ako, no? Pero lahat ng problema ko, sinasarili ko lang, wala akong taong binibigyan man lang ng... Talaga? Oo, sinishare ng problema ko. Kasi mother ko may edad na At saka, wala din siyang alam pagdating sa mga negosyo. Kasi nag-ano kami, sa probinsya ako lumaki. Sa probinsya kasi, ang hanap buhay namin doon, magtanim ng palay, magpupras. So hanggang doon lang, wala kaming knowledge kahit nasa pamilya ko mga kapatid ko. Kasi kapatid ko, pag pumunta ng Manila, kasambahay lang. Mother ko nung kabataan niya, ganun din. So ako lang din yung may alam pagdating sa negosyo ko, sa pamilya ko. Pero mayroon akong mga friend naman na hindi naman talagang best friend. Parang minsan nagkukwentuhan kami. Sabi ko tuloy lang, basta as long as nakaya ko at sabi ko ito yung tama, gagawin ko. Kasi di ba ang daming basher. Tapos nung mga nakaraang taon, parang di ba hindi na maganda yung takbo ng negosyo ko. So ito bumangon ulit ako. So basta ang natutunan ko doon, wag ka lang bumigay talaga. Kung ano yung tama, gawin mo lang. Nung panahon na yun, lahat ng mga comments sa'yo, ikaw kasi ganyan ka ikaw kasi. Sinisisi ako, ang dami. Hindi ka nagbabasa ng comments Hindi na, minsan kasi sabi ko, itong mga bashers na to na nasa social media, ang sasakit magsalita. Correct. Pero pag isipin mo maigi, wala naman tong ambag sa buhay ko Tama. Kasi at the end of the day, pag nagutom ako pa rin naman maghanap ng pagkain ko. Hindi naman yung parang concern sila sa social media sa'yo na wala naman maitutulong. Tapos, ang sakit-sakit nila magsalita, akala nila kilalang-kilala ka talaga ng buong pagkatao mo. Pero sa social media lang naman sila nagbabase. Hindi ko naman talaga sila, pangalan ko nga, hindi nga yata nila alam, di ba? So, hindi ko sila pinapansin. Kasi pag pinansin mo, lalo ka lang ma-stress, baka diyan ka bumigay. Maraming comment na basher. Pag alam kong bashing, hindi ko na binabasa.
Hindi mo na binabasa. Hindi ko na binabasa. Pero oo. nung panahon na down ka na, hindi ka nagbabasa. Hindi ako nagbabasa ng comment kasi Okay. pag binasa ko yung may mga nababasa ako pero pag alam kong negative na makakaapekto sa kalusugan ko, Oo. dead man na. Ganun ang ginagawa ko. Alam ko na maraming basher pero hindi ko binabasa lahat. Lalong-lalo na yung 'di ba, yung nagkakulong-kulong ako kasi ilang beses ako nakulong Oo. din, nagulat ako eh. Correct. So mabuti naayos na yan lahat. Mabait lang talaga ang Diyos. Oo. Nag-focus talaga ako kung paano ko iniisip ko noon kung paano ko maaasikaso, ma-handle yung pagkahaba-haba ng pila na mapapakain ko lahat. Doon ako nakatutok kasi sabi ko ito na eh. Kahit pagod na nga ako, hindi na ako matulog, okay lang yan. So kaya nga, ang social media kasi talaga, napakaraming fake news. Kasi at saka sa social media, kahit 1,000 times na gumawa ka ng mabuti, hindi nila nakikita. Yung pag mayroon kang isang pagkakamali lang na hindi naman talaga big deal, ayan ang lumalabas na kulay mo. Yung iba kasi, dumarating lang doon. Hindi ko alam, vlogger nga pala yun eh. Bigla na lang mag-video-video pag naghahanap ng negative na masasabi, tapos upload na naman. Doon kang sisira eh. So lahat naman ng vlogger, maliit o malaki, in-entertain ko talaga.